Hi, kung nagpaplano kang mag-export o mag-import mula sa Ukraine, malinaw na kailangan mong maunawaan kung ano ang sitwasyon tungkol sa pagpapadala ng iyong mga kalakal. Sa presentasyong ito, tatalakayin ko ang kasalukuyang sitwasyon tungkol sa pagpapadala ng mga kargamento sa pamamagitan ng ilog, dagat, riles, kalsada, at hangin. Ngunit una, magsisimula ako sa pagpapaliwanag kung paano naapektuhan ng digmaan ang industriya ng logistic ng Ukrainian. Ang pagsisimula ng digmaan noong Pebrero 2022 ay nagdulot ng pagkagambala sa sistema ng transportasyon ng Ukraine. Ang mga daungan ng Ukraine ay patuloy at nasa ilalim ng patuloy na pag-atake. Ang mga paliparan ay isinara mula sa unang araw ng digmaan. Higit pa rito, ayon sa European Business Association, noong 2024, 53% ng mga negosyo ang nag-ulat ng direktang pinsala mula sa mga labanan. Gayunpaman, ang magandang balita ay higit sa 40% ang naibalik na ang kanilang mga nasirang asset. Gayunpaman, totoo ang sinasabi na ang industriya ng logistic ay nagdurusa dahil ito ang pangunahing target ng digmaan. Nagresulta ito sa mga pagkaantala sa pagpapadala at pagtaas ng mga gastos. Halimbawa, maraming pag-export ang kailangang i-redirect sa mga daungan ng EU, lalo na sa Constanza sa Romania at Burgas sa Bulgaria, gayon din sa mga port ng Polish, Croatian, German at Dutch. Bagamat mabilis na tagpuan ang alternatibong ruta ng pagpapadala, nahaharap pa rin ang Ukrainian exporter ng problema, partikular ang kakulangan ng kapasidad ng port para sa transshipment ng export ng Ukrainian at kakulangan ng espasyo sa bodega para sa akumulasyon ng shipping lot. Bilang resulta, ang average na distansya ng mga daungan para sa mga Ukrainian exporter ay tumaas ng 5 beses at ang gastos sa daungan ng destinasyon ay itinaas ng average na 3 hanggang 4 na beses, pero ang mga problemang ito ay napapagtagumpayan. Hayaan muna natin ang pinakasimpleng channel, air cargo. Ang air cargo ay ang pinakasimpleng channel na haharapin dahil hindi na ito posible. Ang Ukrainian airspace ay sarado sa civil aviation na ginagawang imposible ang direktang air cargo flight. Ang transportasyon ng kargamento ng hangin sa Ukraine ay pinadali pangunahin sa pamamagitan ng multimodal na paghahatid gamit ang mga paliparan sa kalapit tulad ng Poland, Romania at Hungary. Ang mga paliparan ng Warsaw, Krakow, Budapest at Chisinau ay nagsisilbing pangunahing hub para sa air cargo papunta at mula sa Ukraine. Ang mga apurahang produkto ay ipinapadala sa mga kalapit na paliparan at pagkatapos ay dinadala sa pamamagitan ng kalsada patungo sa kanilang huling destinasyon ng Ukraine. Ang mga paliparan ay sarado, ngunit ang mga ruta ay bukas. Tingnan natin ang mga waterborne na opsyon. Dito makikita mo ang mga pangunahing daungan ng dagat at ilog at kung paano kumonekta ang mga ito sa natitirang bahagi ng Ukraine sa pamamagitan ng parehong mga koneksyon sa kalsada at riles. Kaya't ang mga daungan ng ilog ng Danube ay nagbibigay ng mga ruta patungo sa gitnang Europa at ang mga daungan sa kanlurang Black Sea ay tumatakbo pa rin upang magbigay ng access sa ibang bahagi ng mundo. Sa susunod na mga slide, titingnan natin ang mga ito ng mas detalyado. Ang mga ruta ng ilog. Bagamat ang mga daungan ng Danube ay tumatakbo sa mas mababa sa kalahating kapasidad, ang mga ito ay madiskarteng mahalaga pa rin para sa mga dalubhasang kargamento sa EU at para sa transshipment sa pamamagitan ng Romanian Black Sea Port ng Constanza patungo sa ibang mga bansa. Ang pinakabagong mga numero para sa 2024 ay nagpakita na ang kargamento na ipinadala ng mga daungan ng Danube ay 17.3 milyong tonelada. Ngunit tulad ng sinabi ko, ito ay mas mababa pa sa kalahati ng mga volume bago ang digmaan, ngunit gayunpaman ay makabuluhan. Gayunpaman, gaya ng makikita natin sa susunod na slide, ang koridor ng dagat ay higit na mahalaga. Para sa 2024, ito ay umabot sa halos 80 milyong tonelada ng kargamento, higit sa 4 na beses ang dami ng trapiko sa ilog. Noong Agosto 2023, inihayag Ukraine pansamantalang ruta para sa mga sasakyang sibilyan lumilipat mula sa mga daungan Ukrainian Black Sea, Odessa, Chornomorsk at Pivdeny. Ruta pagpapadala ito binuksan ilang linggo pagkatapos unilateral pagwawakas Russia-Black Sea Grain Deal. Ang koridor ay naglalakbay sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Black Sea na mas mababaw kaysa sa gitnang bahagi na ginagawang hindi gaanong angkop para sa mga submarino ng Russia. Bagamat hindi ganap na ligtas ang pansamantalang export corridor, nagbibigay ito sa mga Ukrainian exporter ng ruta para sa kanilang tradisyonal na pag-export ng agrikultura at iba pang maramihang produkto sa mga merkado sa mundo. Gaya ng nabanggit ko sa nakaraang slide, bagamat bumaba sa 2021 volume noong 2024, halos 80 milyong tonelada ang na-export sa pamamagitan ng mga ruta ng dagat. Sa susunod na slide, titingnan natin ang mga ruta ng tren.
mga ruta ng tren. Direktang nakikipagtulungan ang Ukrainian Railway Company sa mga railway ng Moldova, Poland, Romania, Slovakia at Hungary. Ang mga network ay kumukonekta sa pamamagitan ng Forta International na tawiran sa hangganan ng tren. Sa slide na ito, makikita mo ang mga pangunahing tawiran ng tren papunta sa EU at Moldova. Ipinapakita ng larawan sa kanang bahagi ng slide ang volume na ipinadala sa pamamagitan ng rail sa unang 5 buwan ng 2024. Iyan ay higit sa 21 milyong tonelada na kumakatawan sa higit sa 20 milyong tonelada bawat taon. Ang dami na ito ay inaasahang tataas habang ang infrastruktura na nagkokonekta sa sistema ng tren ng Ukrainian sa mga bansang EU ay na-upgrade. Karamihan sa mga rails ng Ukrainian ay may ibang sukat sa sukat ng EU. Ginagawa nitong mas mahirap ang mga koneksyon sa istruktura. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga rails ng Ukrainian, tingnan ang link sa paglalarawan sa ibaba. Bukod sa rails, ang iba pang paraan ng transportasyon sa lupa ay sa pamamagitan ng kalsada. Titingnan natin ito sa susunod na slide. Ang opsyon ng transportasyon sa kalsada ay kumakatawan sa isang pangunahing nababaluktot na channel ng pagpapadala papunta at mula sa Ukraine. Sa katunayan, pinataas ng mga kumpanyang Ukrainian ang kanilang paggamit ng transportasyon sa kalsada bilang tugon sa mga hadlang sa logistics sa iba pang paraan ng transportasyon. Ang pagbara sa mga daungan, limitadong kapasidad ng mga tawiran ng tren, at ang pagtigil sa mga posibilidad ng air cargo. Ang tugon na ito ay makikita sa pagtaas ng bilang ng mga Ukrainian truck na dumadaan sa hangganan sa Poland na 34% noong 2022 at 20% noong 2023. Gayunpaman, walang sakit na solusyon. Mayroong mahabang oras ng paghihintay upang makapasok sa EU sinusukat sa araw. Nagdudulot ito ng pagtaas ng gastos at pagkagambala sa supply chain. Alam ng EU ang mga problemang ito at nagsusumikap na maibsan ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang EU-Ukraine Solidarity Lane. Ang mga lane na ito ay idinisenyo upang i-streamline ang mga koneksyon ng kargamento sa pagitan ng EU at Ukraine. Ipapaliwanag ko ito sa kaunting detalye sa susunod na slide. Bilang bahagi ng pagtugon sa pagkakaisa ng EU sa Ukraine, ipinakita ng European Commission ang plano ng pagkilos ng solidarity lanes nito. Idinisenyo ito upang tulungan ang Ukraine na i-export ang mga kalakal nito at i-import ang kailangan nito sa pamamagitan ng riles, kalsada at mga daluyan ng tubig sa loob ng bansa. Ang planong ito ay ipinatutupad sa pamamagitan ng pag-streamline ng mga kontrol sa dokumentasyon, pagpapalaki ng European co-financing ng mga proyektong pang-infrastruktura, pagpapabuti ng pagkonekta ng infrastruktura sa mga hangganan at sa Trans-European Transport Energy Network. Ngayon, ang EU-Ukraine Solidarity Lane ay naging lifeline ng ekonomiya ng Ukraine. Sa susunod na slide, makikita mo kung gaano kahalaga at malawak ang mga solidarity lane na ito. Sa slide na ito, makikita mo kung gaano kahalaga at malawak ang abot nitong EU-Ukraine Solidarity Lane. Sa katunayan, bagamat hindi ipinakita dito, naabot nila ang malalim sa Iberia, Italy, Ireland at Scandinavia. Nagiging maayos at tunay na konektado ang Ukraine sa EU. Well, malapit na tayong matapos ang presentation. Nananatili lamang para sa akin na ipakita sa iyo ang mga pangalan at detalye ng 3 pangunahing asosasyon ng logistic ng Ukrainian at ibigay sa iyo ang ilan sa aking mga konklusyon. Ukrainian Logistics Trade Associations. Ang 3 pangunahing asosasyon ng kalakalan sa logistic ng Ukrainian ay ang Association of International Freight Forwarders ng Ukraine, ang Association of International Road Carriers ng Ukraine, ang Association of Ukrainian Ports. Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila, ang mga link sa kanilang mga website ay kasama sa paglalarawan sa ibaba. O kung mas gusto mong makipag-ugnayan sa ICC Ukraine sa anumang mga tanong sa logistic, makikita mo ang aking email address sa paglalarawan sa ibaba. Makikita mo rin sa susunod na slide na ang mga pangunahing internasyonal na kumpanya ng logistic ay kasalukuyang tumatakbo sa Ukraine na dapat ding magdagdag ng kaginhawahan sa sitwasyon. Kaya, makikita natin na ang mga pangunahing kumpanya ng pagpapadala at logistic ay tumatakbo pa rin sa Ukraine. Ito ay isang maliit na halimbawa lamang. DHL, MSC, Maersk, DSV, Schenker, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen Lines, na marami pang iba. Kung ang mga kumpanyang ito ay tumatakbo sa loob at labas ng Ukraine, alam mo na may mga praktikal na solusyon para sa iyong mga kinakailangan. Tama, handa na ako sa aking mga pangwakas na komento. Okay, narito ang aking pangwakas na pangungusap. Ang digmaan ay lumikha ng iba't ibang hamon.
pagsasara ng paliparan, bahagyang pagbara sa daungan ng Ukrainian, kakulangan sa transportasyon ng kargamento, overstock na bodega, pagtaas ng oras ng paghahatid, pagtaas ng gastos sa transportasyon, pati na rin ang pagkagambala sa supply ng enerhiya at iba pang pangangati. Gayunpaman, ang mga kumpanyang Ukrainyano ay umangkop sa kondisyon ng digmaan. Iniredirect nila ang kargamento sa daungan ng ibang bansa at pinag-iba ang kanilang ruta ng supply. Inayos nila ang sistema ng supply ng gasolina at pinataas ang paggamit ng transportasyon sa kalsada. Ang mas malapit na pakikipagtulungan at pagsasama sa EU at ang mga logistical network nito at mga pamamaraang dokumentaryo ay nananatiling prioridad. Ang libreng pag-navigate sa mga daungan ng Black Sea ng Ukrainian ay nananatiling batayan para sa katatagan ng ekonomiya sa Ukraine. Well, iyon lang. Nananatili lamang sa akin na magpasalamat sa iyong interes at atensyon. Kaya nga, salamat sa panonood ng video na Ukrainian Logistics. Sana ay naging kapakipakinabang ang impormasyong ito. Kung gagawin mo, lubos itong makakatulong sa amin, i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel manatiling updated. Gayun din, pakibahagi ang video at playlist na ito sa iyong kasamahan at contact sa negosyo, talagang pahalagahan namin yon. Higit sa lahat, narito ang ICC Ukraine at ang aming mga kasosyo upang tumulong. Kung kailangan mo ng tulong, ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay ipinapakita sa slide na ito at sa paglalarawan. Ang pangalan ko ay Oleksii Kozhanov. Sama-sama, makakabuo tayo ng magandang kinabukasan. Inaasahan kong marinig mula sa iyo. Salamat muli sa panonood ng video na ito.